welcome back sa ating channel na It's a Shop. So ngayon, update ko lang kayo. May isang pangyayari dito na siguro dapat yung matutunan din ng iba. Tulad ko na lesson learned dito sa nangyari. Kung naalala nyo, meron tayong isang malaking heliampora dyan. Ngayon wala na. So ang nangyari kasi niya, pinropagate ko ng alanganing oras. I think 2 to 3 weeks ago. Tapos pinadali ko lang yung propagation kasi may nakita akong nanunuyo na mga picture parang ganito yung itsura. So sabi ko, kaysa mamatay yung buong plant, pinropagate ko na lang. So ngayon, konti lang yung mga naging successful na mabuhay at hindi pa ako sigurado kung talaga mabubuhay yung mga na sa tingin ko parang okay, no? Tulad nito, mukhang okay to. Merong isa dito at ito siguro medyo okay rin siya, pero hindi siya ganun kaganda yung outcome kasi nagpropagate ako sa panahon na saan sobrang init, so hindi dapat ganun. Kaya lang ngayon talaga, kumbaga kaya nga emergency propagation yung nangyari, hindi natin naasahan. Pero ganun pa man, kahit na may ganung pangyayari, at least kahit pa paano may na-save tayo, nasalba doon sa main plant. And ito ngayon, ino-observe ko yung mga plant na natira, baka may mga senyalis na ganun nangyari kasi nga sobrang init Palagay ko nagkasabay yung pagdilig nga natin ng high TDS na tubig at yung init ng panahon. Maganda lang hindi nadamay yung iba mga halaman. Pero ito, yung heterodoxia na parang hindi rin kinaya. Pero tulad nung mga nakaraan nating mga practice, hindi na natin yan pakikialaman. Kasi baka pagka tinapon natin doon pa tumubo, sayang naman, di ba? Tulad nung nangyari dito. Ayan, update ko na rin kayo kasi bihira yung video na ginawa ko tungkol dito dahil na-busy ako sa ibang bagay. So ito yung heliampora na matay na. Tapos kasi itapon ko, tinanim ko yung ugat na meron pang medyo maputi pa yung ugat. Sabi ko itanim ko, sayang. Samantalang yung buong plant talaga na natunaw. Parang root rot or crown rot yung nangyari. So ang ginawa ko, hayaan ko lang. At ngayon nga nagkaroon na ng konting mga maliliit na picture. Pati yung mga iba dito na tuyo, pati yung mga ditong propagation natin na matutuyo, hayaan ko na lang yan. Kasi may mali nga akong ginawa. May mga iba ni-retire ko na, nilagay ko na dito sa tray. Dapat pala hindi ko na inalis kasi baka tumubo pa rin, di ba? Sayang. Pero ayun ang nangyari sa ating heliampora minor. Ang kagandahan lang, kumbaga consolation, marami pa tayong heliampora minor dito na good. Ayan. At yung ibang mga heliampora natin okay na okay. Tulad nito, nagkukulay na kahit na walang grow light. Tapos ito naman, sobrang laki na. At marami pang update. So ano ba ang pwede nating matutunan sa pangyayaring ito? So ang may sasuggest ko siguro para hindi mangyari sa inyo to, iwasan nyo na mag-replant, mag-propagate or makialam sa inyong halaman during the time na hindi favorable yung condition. Sobrang init, tapos wala kayong available na tubig na low minerals. So huwag nyo na lang pakialaman. Kung sa mangyari halimbawa, nangyari talaga na kailangan yung emergency replant or propagate yung halaman just to save yung halaman na yon, I suggest na gumamit kayo ng low minerals na tubig. Tapos siguro new medium makakatulong rin, at yung paglalagay sa humidity bag or humidity condition, like yung lalagay nyo sa dome na may humid, or ipa-plastic nyo lang yung ICU, regular ICU ng halaman para ma-preserve yung humidity, which is hindi ko ginawa kasi nga medyo busy talaga ako nung time na yon. Merong mga seminar akong inatenan, tapos
basta marami akong inasikaso. Maaaring mangyari sa inyo yun. Karamihan ng mga nag-aalaga ng carnivorous plant, yung mga busy tao. So siguro kahit busy kayo, gawan nyo ng paraan na maitanim sila sa low mineral na medium, madiligan nyo ng low mineral water at mailagay nyo sa humidity setup, no? Kasi nga pero nyo, alanganin na nga sila, ipahirapan pa natin. So lesson learned na rin sa akin yan, no? Ang maganda lang, hindi ko masyadong naramdaman yung sakit kasi medyo may iba akong pinagkakaabalahan ngayon, pero syempre halaman pa rin natin to na iningatan. Ngayon na maganda na sila, hayaan pa ba natin na pumangit at mamatay pa? So kaya nga ngayon ang gagawin namin, once na makabuelo dun sa mga hinahanaan naming materials, like yung bagong medium, tapos yung low mineral na water. Kasi yung low mineral na water enough lang para pandilig araw-araw Pero yung magre-replant ka ng maramihan, kailangan namin ng medyo maganda-gandang buwelo ba. Pag umulan o kaya tatry ko mamaya sigurong gabi na i-open lang yung RO na dire-diretso. So para kinabukasan may tubig kami na pangbanlaw. So ayun, no? So kung mangyari sa inyo yan, make sure na wag nyo nang gawin yung ginawa ko. Nilagay ko sa high minerals na tubig, tapos ang init kasi nung time na yun, tapos hinayaan ko lang sila dito, ayun, natuyo. Pero ang ginawa ko naman, minis ko sila daily pero hindi talaga kinaya, napakainit kasi ngayon, alam nyo na. So dahil sobrang init, ang ginawa naman namin ngayon, magpo-focus kami sa sa live sphagnumos. Maglalagay tayo ng live sphagnumos dyan, dito sa loob, pati na rin sa baba. Pupunin natin ang live sphagnumos, itong growing area. So paano natin ma-maintain naman yung pagdidilig? Siguro i-water tray na lang na may parang bag setup, para once in a while na di-drain. Tapos okay lang naman sa live sphagnumos basta't malinis yung tubig na medyo babad ng kaunti. Wag lang talaga lalagyan ng fertilizer. Kasi pag binabad mo yan tapos may fertilizer, good luck. Talagang algae ang nahanap mo pag ginawa mo yan. So yun lang muna siguro yung update ko dito sa nangyari dito na discrash ang Helianthora. Ito, pakita ko sa inyo yung nangyari. Ayan. May mga buhay pa naman, diba? Kaya lang hindi na ganun kaganda yung lagay nila. May mabuhay man siguro dyan, 2, 3. Pero kalanganin yung mga tubo nila. So ito na lang yung mga inaasahan ko na mother plant, 4. Marami pa naman kung tutusin, pero sayang rin talaga. Pinakamalaki natin yun nandito. So alam niyo ba yung unang talagang nangyari nun, diba? Nireplant natin dito. Tapos nung pagka-replant natin, sa tingin ko hindi masyadong naka-establish yung roots na itong ating halaman. Tapos ang dami niyang picture, diba? So yung roots na nabitin, yung root system na hindi nag-develop, hindi kinaya syempre yung dami ng picture sa ibabaw. So kaya ayun yung eksaktong dahilan kung bakit siya nag-decline yung health. No, mas maganda nga siguro kung hindi ko po naginalaw Pero okay lang, no, lesson learned na rin sa akin 'yon. No, so ang gagawin namin sa mga susunod na araw is tatanggal kami ng mga yung mga ligaw na halaman. Tapos kung kailangan mag-change ng toppings or change ng medium, mag-change medium kami. Ayan. Tapos magbabawas pala ako ng mga nepenthes dito. May pagdadalan ako ng nepenthes. Ayan, abangan nyo na lang ako sa kanina. Pero yan, kumbaga trade kami. Walang gastos gaano kasi nga shipping lang yung poproblemahin namin isa't isa. Tapos may kapalit na basta, magugulat na lang kayo. Yung itsura ng growing area. Pero related pa rin yan sa carnivorous plants. At tulong na rin dito sa lugar namin para medyo lumamig-lamig. So may idea na kayo kung ano yan. Anyway, ayun lang muna yung ating update about dun sa Helianthora na emergency. Pero ngayon ay medyo alanganin pa. Update ko kayo kung ano magiging resulta niyan. Yung emergency propagation natin. Nangyari to siguro a week ago na. At ganyan na yung mga naging result, no?
So yun. At marami pang pangyayari dito. Actually hindi lang sa Elyamphora, may mga Venus flytrap rin tayo nadali nung nakaraan, no? So Venus flytrap naman medyo madali lang makarecover kasi hanggat meron ka mother plant, no, pwede mo i-propagate, no? Kung sakaling namatay talaga, mayroon rin ako mga namatay talaga eh. So alanganin na yun bago nagtag-init, kaya nung nagtag-init talagang natuluyan na. So baka bumili na lang tayo ng mga bagong mother plant, no? Tapos ayun yung doon tayo uli magsisimula. Maganda lang alam na natin yung mga gagawin, no, kapag nagpropagate ulit tayo. Hindi na natin sana ulitin yung mga ganong pangyayari. So ayun, yun lang muna. At mamaya na mag-update pa tayo dun sa ibang mga plants, like yung mga sinabi ko kanina. At mag-harvest pala tayo ng seeds, no? May mga successful tayong pollination ng BFT seeds at may mga failure rin, no? Alamin natin kung anong dahilan ng failure nila at ano rin yung dahilan ng pagiging successful nila sa pagpo-pollinate. Kasi first time natin to makapag-produce ng sarili nating cross ng BFT, no? Na makapag-produce tayo ng seeds from that cross. So yun lang muna at God bless sa inyo and bye bye.